Mga kapatid, kontrolado na ang apoy sa 48 gusali na nasunog po sa nasunog na apartment complex sa Hong Kong. 44 ang patay habang higit 200 ang nawawala. At para bigyan po tayo ng update kung may apektado pa tayong kababayan doon, makakausap po natin ang Philippine Consul General sa Hong Kong na si Sir Romulo Victor Israel Jr. Magandang hapon po, Consul General. Welcome po sa Frontline Express. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat. Oo. Yes po, Consul. Hingi lang po kami ng update. Doon nga po sa nangyaring sunog dyan sa Hong Kong. Meron po ba tayong mga kababayan na casualty dyan po sa nasunog na apartment? So far po, wala po tayong official report na natatanggap kung may kababayan tayong kasama sa 44 po na nasawi. At meron lang po tayong sinusundang report na may isa tayong kababayang nasugatan. Kagabi po kasama siya sa kanyang employer at sa kanyang inaalagaang bata na-trap sa kanilang building, pero na-rescue naman po sila at nakarating na nadala na po siya sa hospital. So as of now po, doon sa 44 na nasawi ay hindi pa po sigurado kung may mga Pinoy? Opo, wala po tayong confirmation kung may Pilipino po doon na nakabilang. At umaasa pa rin at magdadasal na sana po ay wala. Oo. Consul, saang area po ba exactly itong nasusunog na apartment at ano po ang dahilan ng sunog? Okay, batay po sa mga ulat ay nandito po yun sa Taipo District ng Northern Territories. Actually, nandito po tayo ngayon sa lugar at higit kumulang 1 oras ang layo mula sa ating tanggapan sa Hong Kong Island. At ito po ay sunog na sinasabi nagsimula po doon sa netting o sa mesh na kabalot ho sa mga scaffolding dito sa sa mga buildings po dito sa residential complex. So, alam po natin na kung mapapansin po ninyo dito sa Hong Kong, mga ginagamit po silang bamboo na sa scaffolding at mga net na pinambabalot ho doon sa mga scaffolding. So doon daw po nagsimula yung apoy. Opo. Yun pong binabanggit ninyo, dyan nga kasi sa Hong Kong ang ginagamit nila instead ng mga bakal ay bamboo na scaffolding. So ito po yung dahilan ng sunog. Ilang apartment na po ang natupok ng apoy? Well, sa mga residential buildings po ay may 7 buildings out of 8 po ang tamaan ng apoy, pero 4 na po ang naapula doon sa 7 buildings po na naapektuhan. Oo, pero sa ngayon hindi pa po ito fire out? Hindi pa po sila nagde-declare ng fire out at may tuloy-tuloy pa rin naman po yung firefighting po nila efforts and rescue efforts. Oo. Consul, meron lang po kaming natanggap na report na mayroon daw pong OFW na dinala sa ospital na nasa ICU po ngayon. Ito po ba'y kumpirmado? Well, ito nga po, tinitiyak natin yan. Yung pong sinasabi natin kanina, sinabi ko na kasama sa injured, siya po yung nasabi na nandito sa likuran ko po yung Nethersol Hospital. Pero siya ay nalipat sa ibang hospital at yung may lumabas na ganong report na nasa ICU. Pero stable naman daw po. But we will confirm that po. Right now, I am with my team. Mga kasama po tayo from the Consulate General na Assistance in National Sector. Meron din tayo para Migrant Workers Office, meron din po tayong taga-OWA. So we're spreading out. May 3 teams po kami na iniipot. So pupuntahan din po namin sila mga. Oo. Doon po ba sa sinasabi na 4 na apartment buildings na kumpirmado na nadamay dito sa sunog, meron po ba tayo na talagang maraming Pilipino na nakatira dyan bilang mga OFW? Kausap lang namin kanina, ang Hong Kong Labor Department, they will try to use po yung kanilang database to help us find out in more detail kung ilan talaga yung Filipinos working here. Kasama rin namin kanina yung Indonesian Consulate General. Sila rin ay interesado malaman yun. Kasi una sa kanila yung database. Sila po yung mas nakakaalam. And kami naman po, siyempre yung ating OWA and Migrant Workers Office, pwede rin namin subukan hanapin doon sa kanilang records. Pero mas mabilis po dito sa Hong Kong dahil dito po sila nag-deploy. So malaki ang chance na may mga kababayan talaga tayo. In fact, meron na nga po tayong mga nakausap kanina na 2 o 3 kababayan na kasama ko sila sa mga survivors. Kasama nilang lumabas ng building ng kanilang mga inaalaga ang mga employers. So meron po talaga ng mga Pilipinos na nagtatrabaho dito sa distrito nito.
Oo. Consul, yung ganyang kalaking sunog, first time po ba ito nangyari dyan sa Hong Kong? Yung kumbaga inabot na po yung 4 na apartment buildings? Ito pong sinasabi nilang alarm level 5 ay I think more than 30 years na po since ginawa po ito ng Hong Kong when they declared itong pinakamataas na alert nito. So talaga pong gano'n siya ka-widespread, kalala, gano'n ka-intense yung fire. At napakalaki po ng yung naapektuhang mga residential units. Ang nasabi po ng ating kausap kanina ay mga 6,000 po ang mga residente ang dito sa lugar na ito, at mga 1,000 po kagabi yung nangailangan ng temporary shelters. So yun po, kaya iniiputan nga namin itong mga shelters kung yan. Oo. Para po sa ating mga kababayan, kung meron man silang mga kamag-anak dyan na hindi po nila makontak, sino po ang pwede nilang tawagan o saan sila po pwedeng makipag-ugnayan? Okay, maraming salamat kasi po kailangan po namin talaga yung information na yun kung nasaan exactly itong ating mga kababayan, at kung meron nga dito sa Taito. Kung maaari lang po, makipag-ugnayan sila sa amin sa Philippine Consulate General, sa ating Migrant Workers Office at sa OWA. Marami po tayong numero, hindi ko lang po kabisado ngayon, but we can share with you para ma-flash sana at nakuha po ng ating mga kababayan. Dito rin sa Hong Kong, may mga kababayan ngayon na nagkakawang gawa at nagbibigay ng information dahil may mga kaibigan naman po sila. So yun, nakakatulong din po yun sa amin. And of course, yung ating kababayan dyan sa Pilipinas, sila din po, sigurado may alam sila kung nandito sa type na district na ito ang kanilang mga kababayan. Consul General, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo at aantabay po kami para sa iba pang mga importanteng detalye. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.